ka na ikay mawiwili. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ng Jeron Ennis kalaban sa Imantes Estañones, kung saan mga idol, first quarter pa lang ng laban, pinakita kaagad ni Jeron Ennis na siya ang number 1 sa 147 pounds. Pinaulan ng kaagad ito ng jabs Estañones. Bagamat sa mga sumunod naman na round mga idol, nakakalanding na din si Estañones. Nayanig din ito si Ennis, pero halatang epektibo talaga mga idol ang suntok ni Boots dahil maaga po namula ang muka ni Estañones. At pagdating sa round 6 mga idol, wala na, pinalahod na ni Ennis Estañones. At pagkatapos ng round, tinigil na mismo ni Coach Marvin Sumudio ang laban, kaya panalo po si Jeron Ennis via round 6 knockout. At siya na ngayon mga idol ang bagong unified champion sa welterweight division. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, sa bakbakan sa pagitan ng dating featherweight champion na si Raymond Ford kalaban si Thomas Matis, kung saan mga boss, matagumpay po nakuha ni Ford ang panalo via unanimous decision. At sa naging tema ng bakbakan mga idol, pinakita talaga ni Ford na isa ito sa mga descendants na Mayweather Jr. nang i-outbox nito si Matis hanggang matapos ang laban. At nag-improve na po mga idol ang kartada ni Ford sa 17 wins, 8 knockouts, may isang draw at may isang talo din. Samantala sa naging article naman po mga idol ng Yahoo Japan, sa naging panayam kay Ramon Cardenas ahead sa laban nito kontra kay Naoya Inoue sa May 4 sa Las Vegas, prankang sinabi nito mga idol ang pinagdaanan nito na trabaho bago ito magboksingero. At isa nga sa mga naging trabaho ni Ramon mga idol ay ang pagiging overdriver, naghahatid ng pagkain sa mga customer. Pero sa ngayon daw mga boss, tila tapos na si Cardenas sa ganitong trabaho dahil mapapalaban daw ito sa isang undisputed fight kalaban ng isa na sa pinakamagaling na boxer sa ngayong generation na si Naoya Inoue, na kinikilala din na isa sa mga cash cow. Masasabi ni Cardenas mga idol ang ganitong bagay dahil kukubra daw siya mga idol sa laban kay Inoue ng $1 million o mahigit 57 million pesos para sa pera natin. Well, kung accurate talaga mga idol ang first money na to ni Cardenas, talagang pwede na ito tumigil sa pagiging overdriver. Malaking pera na to mga idol. Pwede na magpatayo ng bahay at magkanegosyo si Cardenas sa pera na to. Dito natin malalaman mga idol kung bakit marami talaga naghabol na makalaban si Inoue, pati na nga ang ating pambato na si Casimero, dahil tunay talaga na pumapaldo ang makakalaban ni Inoue sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, bali next week na po natin malalaman kung tuloy ba ang first bid sa bakbakan ni Mark Magsayo at Eduardo Hernandez para sa WBC Final Eliminator fight, o di kaya nakapag-reach na ng deal ang dalawang kampo sa kanilang laban. Kung saan mga idol, kahit ongoing pa lang ang negosasyon sa laban ni Mark Magsayo, wala talaga ito mga idol inaaksaya na panahon. Sumasaba ka agad ito sa puspusan na ensayo para ihanda ang sarili nito sa kalimatuloy ang digmaan nito kay Hernandez. At sa latest nga po na pasilip ni Magsayo sa kanyang training, grabe mga idol ang mga suntok ng ating pambato. Lumalagatik talagang uppercut nito mga boss. Imagine na lang mga idol, kung kahit isa lamang ang makatama sa panganato ni Hernandez, gagana pa kaya ang pagiging matibay nito sa bakbakan sa ganitong suntok ni Magsayo. Sabihin natin mga idol na isang suntok ma-survive mo, paano na lang kung 3 big shot ang tatama sa mukha mo? Malamang hilong talilong ka dito mga boss. Kaya abangan natin ang laban ni Magsayo. Excited na tayo mga idol na makita ang pag-improve nito sa bakbakan.